Boss Bats, ano na mangyari kay Mayor Guy? Guy? Hindi ko po kilala. Wala po kung alam ang yung hindi ba natin ay balita. Dahil hindi po siya umattend, siya po ay yun na no, yung warrant of arrest. Warrant of arrest dahil hindi sumipot sa sabpina. Ang tindi no, 2-5 warrant of arrest dahil sa sabpina no. Nagpe-flex kayo ng ang kapakapangyarihan. Alam nyo ginagawa nyo, sanay na sanay ito si Ontiveros. Hanggang 2025 ba yung ano na yan? Kasi baka nagkukwenta ko, baka sobra-sobra tayo pag maraming artista. Sana priority yung mga abogado. Hello po Sir Badong, bakit lahat na lang ng nakakonect sa mga Duterte ginagawa ng issue? Parang nag-join forces ang Pinklawan Marcos loyalist. Okay po yan, wala tayong problema dyan, mag-join forces. Doon po pinapakita na yung tunay na lakas ng mga Duterte. Simple lang naman po yan. Kahit kayo, magtanong kayo sa mga lugar ninyo. Di ba? Kung sino mas magandang pamumuno. Patay kang Roque ka. Ano pong patay? Wala naman po. Yari kayo kay Roque. Sila yari kay Roque. Kasi yung akala mo may matinding pasabog. Yung naman pala, wala naman palang ginawa si Roque. Wala naman pong ginawa si Roque. Pinangalanan lang siya na siya yun. Pero may illegal bang ginawa? Wala. Kaya nga ang bilis lang nung tagpo na yun dahil puta wala naman palang ginawa. Boss Buds, nagmukhang trying hard si Amy kahabol kay BP Inday Sara sa Cebu. Hindi siya pinapansin ni BP Inday Sara, nagmukha tuloy kawa. Talaga? Hindi ko napanood. Hindi ko napanood, pasensya na. Bakit hindi kasuhan si Abalo, Sir Buds? Depende naman kung kakasuhan po. Duterte forever. Yung investigasyon ni Risa, malaking propaganda para sa mga Duterte. Easy na 2025 sa mga Duterte. Correct! Di ba? Correct na correct. Kasi una, napapalabas. Pabor nga yan eh. Ngayon, yung sinasabi ni Martin, na mahirapan tayo pag wala yung Pogo. Di ba? Oh. Paano nyo ngayon sisiraan yung Pogo? Ano yung sinasabi ni Martin? Yan, sinasabi ni Martin, law enforcement ang kinakailangan, higpitan natin. May mga kaso naman yan. Kung may nagkikidnap, di kasuhan ng kidnapping. Illegal naman yan. Hindi naman porket Pogo kayo, ligtas na kayo. O di ba ganun nga yun? Mahigpit po nung panahon ni Duterte. Ngayon po nila natutuklasan yung mga krimen, isinisisi kagad sa mga Duterte. Yun ang di ko makuha eh. Kung hindi naman sila gumagawa ng krimen noon eh. Sabi ni BBM Boss Buds, ano ba daw mali kung may private individuals na tumulong para hulihin si Kibuloy? Magpakita na lang daw siya at sundin ang batas. Hindi po maitatama ng sinasabi ninyong anong mali. Yung mali. Sinabi na nga yung mali. Dapat mag-consult muna siya sa abogado rin. Ayan na nga, abogado na nga nagsasabi, hindi ka pwedeng magbigay ng reward para sa... Kaya nga, abogado sa abogado na lang. Kinain na ba ni Chris ang suka nila? Sa paglutang ni Bimbi at Diyos ay isinilang na ang Pulawan Party officially. Alam nyo, yun na nga no? Dati naman na. Di ba dati naman na silang magkakampi? Parang bakit kami isa pa? Meron pa bang power yung Aquino? Lalo na yung si Bimbi tsaka si Diyos. Political ba sila? Hindi naman sila political. Hindi ko makuha. Ganun po kababaw yung tingin nila sa kasi ganun sila kababaw eh. Yung mga pumupuna po na mag-iiyakan tayo dahil makikita yan. Ganun po kasi kababaw sila yung mga personalidad na mga wala namang kinalaman.
Ano imbento o ibibida ni Bangag sa sona niya? Naitsurahan na po natin, panay pangako yung mga pagbaba ng presyo ng bigas, tsaka yung sangkatutak na numero, pinano nila eh. Nakikita nyo naman araw-araw, binubugbog tayo ng mga numero-numero eh. Pero wala po. Sa aktualan po kasi, iba talaga yung Duterte. Sir, ba't daw pakiplex uli Maisog Milan, July 14, 2 p.m. Parco Lambro, Milano, Italy. Salamat, Bossing Badong. O, yung mga taga-Italy po, marami of housing na wala na pong 1 million per year na pabahay dahil awantik kwartak. Walang pera. Bakit walang pera? Walang pumapasok na foreign investors. Boss Bas, dumadami ng maisog dito sa OZ. Ano yung OZ? Salamat sa sigasig mong suporta sa mga Duterte. Shoutout sa ibang. Binara ko si D naliligo. Sabi ko, paano iiyak DDS dyan? Ang babaw naman yan. Ano naman kapakinabangan ng pinasa pagdalaw nila kay Lisa? Tsaka marami na pong yung mga kumalas nga sa mga Duterte, hindi tayo umiyak eh. 'Di ba? Si Tol nga eh. Tol, kumusta ka na Tol? Masaya ka ba diyan Tol? Balita ko Tol, trying hard ka na Tol ah. AFP ka ba? Bakit ikaw Tol lang Bakit ikaw ang nag-ano Tol? Ng presko ng AFP Tol? Ha? Wala bang pumapansin sa'yo Tol? Hindi ka rin ba iboboto ng mga loyalist Tol? Huli na pagsisisi Tol. Akala mo bagsak na mga Duterte Putot mo. Di ka namin iboboto Tol. Huwag ka mag-alala. Okay. Okay na audio. Sigurado ka Inday Bidak? Kanina po nawala. Ngayon okay na. Iyan. Hindi ka ata nanonood kanina kaya ganyan ka magsalita Inday Bidak. Nakahabol si Skate N22. Away. May kaaway ka Inday Bidak. Si Tolentino Boss Buds. Wala naman yan. Di naman mananalo yan kundi dahil kay Duterte. Ngayon, pauso siya eh. Magtrabaho ka ngayon. Atinan mo lahat ng mga magpakita ang gilas ka. Magpakita ka sa mga loyalist na loyalist ka. Totoo yan, Sir Bas, di yan mananalo kundi dahil kay Perardi. Araw-arawin nyo at mayamain pagmumulat sa mata ng mga bulag Boss Buds hanggang mabingi sila at mabaliw sa katotohanan para mabawasan ng kampo ng mga katambalusan. Ito nga lagi kong sinasabi, no? Huwag po kayong padadala. Ganito po mangyayari niyan. Sa totoo lang po. No? Pag malapit na po yung eleksyon, meron pong mga magsabi na hinahangaan nyo pong vlogger. Hindi ko po sila sinisiraan. Pero ito po, tapos na po yung panahon, no? Na tayo'y mamimili dahil sa gusto natin o magagaling. Wala na po. Magaling pala sila eh. Magaling pala eh. Tignan nyo Marami po dyan. Mukhang magagaling yung mga yan. Nariyan sa lineup na nila Tito Soto, Villar, si Lacson, sila Pacquiao. Marami pong mga dating mga senador dyan, no, sa lineup. Huwag po tayong padala na yung may kakayahan, yung may hindi po eh. Hindi po yan usapin na may kakayahan. Ayun naman pala, may kakayahan pala kayo eh. Magagaling pala kayo. Bakit kayo doon tatakbo sa mga ayaw na sinusuka na ng taong bayan? 'Di ba? Bakit ayaw nyong damayan yung mga taong bayan ngayon? Ngayong panahon na kailangan ng kakampi ng mga tunay na naglilingkod sa mamamayang Pilipino. Bakit kumampi pa kayo doon sa mga nang-aapi kay Sara Duterte? Hindi naman po magre-resign yan ng walang dahilan eh. 'Di ba? Bakit po kung sino pa po yung tignan nyo po ngayon ginagawa sa Davao, saan ka nakakita? Ang Davao po, second sa safest city sa buong Southeast Asia o Asia yata o Southeast Asia. Pero
bilang premyo, no? Imbes po, alam niyo pag ganyan po yung ano, yung napaka-distinguish ng ginawa. Sino po ba namamahala sa safe sa safety ng kapayapaan ng isang lugar? Hindi po ba yung mga kapulisan? Dapat po yan inaawardan eh. Di po ba? Na-distinguish na yung Davao City safest city, second safest city. Pagkatapos, no? Imbis na parangalan nyo yung mga kapulisan na malaking bahagi ng pagiging safe ng Davao City, pinagtatanggal nyo sa posisyon. Pinaglilipat nyo. Ngayon lang po ako nakakita. Ang tanong, ginawa nyo ba yan sa ibang area? Bakit hindi nyo yan gawin sa mga lugar na hindi safest? Yung pinakamalalaganap ang krimen. Bakit hindi doon? Bakit hindi nyo doon gawin? Yung mga paglilipat ng mga bago. Baliktad eh. Kung sino yung safest city, yun yung tatanggalin nyo yung mga namuno doon. Ano po ang pinahihiwatag nun? May mali sigurong ginawa yung mga boss natin. Kaya po sasabihin ng mga yan, wag tayong kasi mamili tayo. Kayo, yan yung ipapayo sa inyo, no? Kayo ay may karapatang mamili. Siyempre, mamili kayo na magagaling. Magagaling pala. Bakit pinili nyo yung suportahan yung presidenteng hindi magaling?